afternoon. Alam niyo, ang dami pa rin mga kamote. Kikita nyo, dami pa rin mga kamote sa kalsada. Kanina lang siguro may mga 10 kamote ako na encounter eh. Number 1, isang kamote bigla na lang kumanan na hindi tumitingin sa kaliwa. So di ba kamote yon? Tapos nung businahan mo, siya pa nagagalit. Oh. Sobrang kamote na yun, di ba? Dapat nga mag-sorry na eh. Pangalawa, kumaliwa naman, hindi naman tumingin sa kanan. So kamote number 2, grabe. Kamote number 3, kakaliwa pala siya, biglang kumanan, hindi nagsisignal light. What is the use of signal light, diba? So yun, daming kamote. Isa naman, nakabuntot sa jeep, katabi ko siya, biglang kumaliwa. So buti na lang hindi tayo mabanti agad. Hindi rin nag-signal light yun. So mga kamote ang dami eh, hindi na maubos eh. Hindi lang sa EDSA maraming kamote. Mapapansin nyo sa lahat ng kalsada, dami. Lalo na yung mga yung mga, hindi naman lahat, yung mga jeepney driver dyan, yung mga namamasada, itigil na matagal yan along main road sila ba allowed na gawing parking yung along main road? Dapat yan, pick up lang din, go na sila. Hindi eh, ginagawang main road eh. Hindi aalis yan hanggat di puno yung sasakyan, yung nila, yung jeep nila. So diba kamote rin yan? So ang dami, napakarami, basta mag-observe lang kayo. Ngayon, ang tanging gamot na lang dyan para hindi ka stress, habaan mo yung PC mo, may pasensya. Kasi pag hindi mo ginamit yung mahabang PC, pasensya, walang patutunguhan eh, diba? So hindi kailangan yung init ng ulo habang nasa kalsada, kasi walang patutunguhan, maganda yan. At yung road rage dyan nagsisimula, yung pagtatalo. Nakatalo mo, mas mataas ang pride sa'yo, ayaw niya rin magpatalo, gusto niya pilitin niya siya yung tama. Hindi ho ba tama yun? Kaya mag-observe lang kayo sa kalsadahan, makakita kayo ng kamote. Ang mga kamote buong akala ko sa kabundukan lang yan eh, kasi pinuputi ng ating mga nagtatanim yan eh, kamote. Pero dito pala sa Rizal, Marikina, Quezon City, ang dami, Makati, daming kamote na hindi ko alam kung mga nag-training ba to or talagang barumbado pagdating sa kalsada eh. Ginagamit ko rin salitang barumbado kasi talagang hindi tama eh. At saka isang factor yan kaya nagkakaroon ng aksidente sa kakalsadahan dahil sa mga kamote na yan. Kaya kailangan pag-aralan natin yung offensive at saka defensive driving. Nag-iingat ka, ikaw naman ang babangga eh. So yung mga ganung bagay ba, but then again, iba pa rin yung nag-iingat eh. Iba pa rin nag-iingat. So pag nasa kalsada po kayo, dobleng alerto. Talagang yung risk ng aksidente, yung taas ng aksidente, yung bilang at yung pwedeng mangyari, pwede talaga eh. Doon naman sa mga gumagamit ng kalsada, medyo po tayo, magbigayan tayo, konting respeto. Hindi yung magsisignal light na siya, lalo mong gigipitin, iipitin. So kaya nga nagsisignal light, kakaliwa o kakanan, pagbigyan nyo. Kung nyo naungusan na kayo, kung nyo nang isiksik pa, pagbigyan nyo na ho. Wala namang mawawala eh. Tsaka kahit pa emergency yan, kung
what's 5 minutes or 10 seconds or 1 minute na pagbigyan mo, wala na mawawala eh. So dapat ganun ho tayo, hindi tayo masyadong swapang sa daan, hindi tayo tinatawag na siga ka sa daan, hindi dapat ganun. So dapat pag gumagamit ka ng kalsada, isipin natin yung nakararami. Oo. Huwag tayong maging siga, mayabang, akala mo kanina yung kalsada, ha? Kasi yung accident sa kalsada talagang mabigat yan, lalo na pag nakatapat ka talaga at yung natapatan mo hindi rin na nagpapatalo, talagang isa yung masasaktan or tawag dito, magkakaroon kayo talaga ng problema, lalo na pag umabot sa korte yung mga problema nyo, lalo sakit sa ulo yan, hindi basta-basta yung magkakaso ka, pera yan, abala yan, tsaka stress. So, mas maganda na rin yung pakumbaba ka, wala namang mawawala eh. Kung pakumbaba ka may mawawala ba? Wala. Kung matapang ka, meron ka ba matatanggap na premyo? Wala naman din. Wala matatanggap. So yun yan, pag nasa kalsada ko tayo, gumagamit tayo ng mga kakalsadaan natin, maging mahinahon ka, kalmado ka lang, huwag ka matapang, magbigay ka, respeto mo yung kapwa mo gumagamit ng kalsada. Ganyan lang naman ang labanan eh. Tsaka iwasan makipagsagutan sa kalsada. Konting problema na, bigayan na kayo. Kaya nung kuminsan talagang yung mga driver tayo na hindi talaga nagpapatalo eh. Kaya mahantong sa malaking problema. Tsaka dapat hindi ka pikon pag nasa kalsada ka. Yung iba pag nabusinahan nagagalit eh. Hindi nyo ba alam yung busina? Napaka-importante yan. Kaya ka pinubusinahan, inaalarto ka, binibigyan ka ng babala. Kaya pag ikaw binusinahan o may narinig ng busina sa paligid mo, you have to be alert. Dapat alerto ka. Kasi hindi mo pwedeng ipagbahala yung mga busi-busina na yan. Malay mo may problema na pala sa sakyan mo or whatever. So tulungan lang sa kalsada. Kung na-witness mo naman yung isang problema, pwede tulungan mo naman yung kasama mo, yung mga kapwa driver mo, tulungan mo. May personal knowledge ka doon sa incident, pwede ka mag-witness kung kinakailangan, tulungan mo.